Ayun, magandang hapon po. Ang video po natin ngayon ay iikutan po natin ang F. Taniedo. So sa Tarlac po kasi ang Kabayanan po ay yung pinaka town proper ay F. Taniedo ang tawag. So ililibot ko po kayo ngayon dito kung ano na po ang ganap sa Kabayanan po ng Tarlac, no? Marami po sa kalapit bayan. Actually kahit po sa kalapit na probinsya dinarayo po ang plaswela ng Tarlac City, no? Parang sa Gapan, di ba? May pinupuntahan po doon na parang bigan ng Nueva Ecija. Dito naman po yung plaswela po ng Tarlac, dinarayo din po ito ng mga karatig bayan at karatig probinsya. So kung bakit po yan, iikot ko po kayo kahit papano para magkaroon po kayo ng konting idea. Yan ang Tarlac po, Tarlac City. Yan, meron po yan bibigyan ko lang kayo ng konting trivia ng Tarlac City. Ang Tarlac City po ay meron pong 76 barangays, no? Kaya medyo malaki-laki din po ang nasasakupan po ng Tarlac. Ang Tarlac po, ang pangalan po ng Tarlac ay nanggaling po sa parang pangalan yan ng talahib kanya, talahib. Sa Kapampangan po, yung talahib yung tinatawag nilang palat kanila. Yan, talahib. Hindi naman ginagawang hindi ginagawang bubong ng bahay, parang kugon, hindi talahib. Yun, Tarlac ang tawag po doon sa damo na yon, yung talahib na yon. So nanggaling po yon sa salita po ng mga katutubong Aita. Yung tinawag nilang Tarlac kanila, talahi. Isang uri po yun ng talahib. Kaya doon kinuha po yung doon nanggaling yung pangalan po ng Tarlac. Yan. Alam nyo po ba na ang Tarlac ang kauna-unahan po na tumira dito, yung settlers na tinatawag, no? Ang kauna-unahan pong isa sa mga kauna-unahang tumira dito galing po ng Pampanga, particular po mga taga Bacoor, Bacolor pala, Bacoor, Cavite pala yun, Bacolor, Pampanga. Yan, sila po yung mga isa sa mga naunang tumira po dito sa Tarlac City. Kaya po kung titingnan nyo na dapat ang salita po ng mga ng mga taga Tarlac City Ilocano, pero ang salita po na ginagamit dito sa Tarlac City mismo is Kapampangan po ang maririnig nyong medium of communication dito sa Tarlac, which is kung tutuusin lugar po ito ng Ilocano, yung mismong Tarlac City. Yun. Kaya nga rin po tinawag po siyang melting pot of Central Luzon. Yan, isa rin po yan sa dahilan kung bakit tinawag siyang melting pot of Central Luzon. Dahil po yung Tarlac City mismo maraming dialect ang napadpad dito. Nandyan po yung mga Ilocano,
Pangasinense, Kapampangan, Tagalog, yon nagawi po sila dito na kumbaga dito na naninirahan yung mga ano, kaya wala na pong purong dialekto ang Tarlac City. Siyempre, may mga Kapampangan po na nakatira dito, purong Kapampangan, tapos may mga Ilocano, may mga Pangasinense po na nakatira dito, tapos meron din pong mga Tagalog na nakatira dito, purong Tagalog naman, no? Kaya tinawag din po ito na melting pot of Central Luzon. Ayan po ang Metro Town Mall, isa sa mga matatandang mall dito sa Tarlac City. Ayan. Ito pong daan na to, ito po ang way papuntang Baguio. Ayan. Ang pupuntahan po natin ay yung parang pinakadulo ng Kabayanan. Tapos papasok po tayo sa Kabayanan para makita po natin kung ano ang ganap sa pusod ng Tarlac City. Marami pong pasyalan dito sa Tarlac, sa probinsya ng Tarlac, ha? Kasi po ito Tarlac City, Tarlac kanya, ganun siya. Ang municipality niya ay Tarlac, ang province niya ay Tarlac din, parang sa Bulacan, di ba? Bulacan. Yan. Ito po ay along MacArthur Highway. Whoop! Muntikan ka na, boy. Magulo kayo ha? Magulo kayo. Ayan, yung diretso po na ito papuntang Baguio, tapos yung kaliwa niya is papuntang Kabayanan, Tarlac, yung proper. Yan, yung kanan po natin ay papuntang Barangay Matatalaib, Maliwalo, tapos papunta din po yon ng ganon way po papuntang Saragosa, Nueva Ecija. Yan, Lapas pala. Mauna muna po yung Lapas. Ito na po ang kahabaan ng F. Taniedo or ang city proper. Yan. Maluwag po ngayon dito kasi banda doon hindi pwedeng pumasok, so one way lang umiikot. Tapos hindi na rin basta-basta makakaparada dito sa gawing kanan, puro kaliwa ang paradahan. Ayan, makikita nyo halos 2 linya na ang nakaparada sa gawing
kaliwa. Yan, dito sa kanan hindi pwede sa mga hindi matitigas ang ulo, pero sa mga matitigas ang ulo pwede. Yan, yan po, para makita nyo ang kabayanan. Pagka po mga December, itong buong Eptaniedo na to, may Christmas light po ito dyan sa taas. Parang, anong tawag dito, parang naka-shed po siya ng Christmas light. Parang nakabubong siya ng Christmas light. Yun, ganun. Kaya, so, ang update, wala pa pong ganon. Yan, itong buo po na ito, yan, yung kuryente na yan, naka ano po siya, punong-puno yan ng Christmas light. Napakaliwanag po. Hindi ko lang alam kung anong araw ng December po yan, pero December po yun. Siguro mid-month ng December. Pag ano, mag-a-update ako para naman po may idea kayo kung meron na kayong pwedeng pasyalan dito. Ayan. So, ganyan ang sitwasyon po ng Tarlac proper. Ayan. Yan. Yan, medyo traffic naman pero usad, hindi naman po siya tukod, kaya ayos lang. Kaya lang pagka talagang okasyon na, yung bare months na, yung bilihan na ng mga pang Christmas party, bilihan na ng mga pang mga okasyon, ayan, magkakaroon na po ng mga bangketa rito. Yun, medyo ano na, mabigat-bigat na. Ayan po ang kahabaan ng Tarlac City proper. Yun. Ayan po ang ating plaza. Ayan. So pagkagabi, napakaliwanag po niyan. Ayun, oh. Oo, yun ang mga yun, may fountain, no? Kita nyo, may fountain. Oh, yun. Ayun, may mga, yun, nakikita nyo, may mga, anong tawag doon? Superhero. Yan po ang ating plaza. Ang may design po niyan at nagmamando niyan ay ang syudad po ng Tarlac City. Yung pong madadaanan naman natin na isa pa, ang under naman po yun ng Tarlac Province. Yun po yung Maria Cristina Park. Kapitolyo naman po ang may ano doon. So ayan po ang San Sebastian Cathedral. Yung pong diretso niyan papuntang yung pong diretso niya papuntang Kamiling. Yung pong kanan natin papunta din sa highway. Yan. Tapos
Yung diretso po nito, yun, yung banda doon, yung dumidiretso na yun, pag natumbok nyo yung dulo, kakanan kayo, papunta rin po yun ng Kamiling. Magsasalubong din sila nung isang tulay po doon. Dito naman, iikot lang tayo. Yung dulo nito, pag diniretso mo, although one way po siya ngayon, pero dati pag diniretso mo ito, papunta po siya ng south, so going Manila. Yan. Pero ngayon po is ano po siya, one way, may ginagawa pong kalsada. So yung kaliwa po net, ay yung kanan po nito, papunta na po siya ng Provincial Hospital. Pero may alternative route din po ito, papunta ng south, papunta po ng Manila para iwas traffic. Yun. Ayan po, kaya one way siya, wala pong papunta doon, palagi lang silang papunta dito. Ayan. Yun lang ang mahirap, traffic. Ito po ang TSU. Ayan. Nag-iisang universidad na gobyerno sa Tarlac City, kasi meron palang Tarlac Agricultural University sa Kamiling. Yan. Bali, dalawa po, isang Tarlac State University tsaka isang Tarlac Agricultural University. So sa buong probinsya po ng Tarlac, dalawa po ang ating universidad na gobyerno, public. Ito po ang gilid ng university. Madaming kainan. O sa mga papasyal, ayan, meron din po silang pwedeng pasyalan dito, yung merkato. Ayan, may mga, ayun, may mga tiyanggi din doon, oh. Ayun, tabi po yan ng City Walk. Yan, so pwede din kayong pumasyal doon. May mga tinda din sila. Yan lang ang medyo mabigat pagka peak hour. Labasan po ng mga estudyante. Partida po, wala pang pasok ang mga high school niyan, college pa lang po yung mga lumalabas niyan na galing school. So wala pa yung mga high school. Pero ma-traffic na. Ayan po ang Capitol, yung sinasabi ko po kanina. Yan. Ito po ay ang ayos ka din, galing mo tumawid, Ayan po ang Capitol. Yan. Ayan po siya. Tatabi ko lang.
makikita nyo. Ayan. Ayan po ang Capitol. Ayun. Ayan, pagkagabi po siyempre pailawan lahat yan, mas maganda. Ayan, dito po yan. So yan po ang mga pwede nating pasyalan dito sa Tarlac City. Ayan. So marami din po nagtitinda ng pwedeng makain dyan sa loob ng sa labas ng park. So hindi po tayo magugutom ang mga chikiting natin. Ayan po, may mga paglalaruan. Ayun, daming naglalaro. Ayun. Ayan po ang kabuuan ng Tarlac City proper. So papalabas na po tayo after po ng yung isa sa pinakamalaking hospital dito sa Tarlac, yung Central Luzon Doctor Hospital o CLDH na tinatawag nila. Halos matatapos na po ang Kabayanan. Ayan. Ayan po ang tapos ng Kabayanan. Ayun. Papakita ko na po sa inyo din yung hanggang doon sa kung saan pwedeng dumaan kung pupunta ka ng, diba yung kanina po yung tulay doon, no? Dalawang tulay magdudugtong papuntang Kamiling. So Kamiling, Alaminos, yan, San Carlos, Calasiao, Anda, yan po. So eto din yon. Yan pong kalsada sa right side natin. Yan, papuntang Kamiling din yan. Magtatagpo-tagpo po yun doon sa dalawang tulay na yon. Yun. Tapos po yung sinasabi ko na kung para maiwasan nyo yung ibang traffic, malampasan nyo yung SM, eto po yung kaliwa. Yan, yung kaliwa po na yan na daan, alternative route po yun. Alternative route po yun papuntang south papuntang Maynila. Pagdulo tapos kakaliwa kayo. Yun. Ang nasa lubong po natin kanina is si Sir Ribs Lagalag. Shout out po sa iyo, Sir Ribs. Ingat sa biyahe. Ayun, marami pong salamat sa pagsama sa akin. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. Hanggang sa muli po. Salamat.